Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Biyernes. 12 anyos nga babae nga gipangita, nakit ang patay sa bukirang bahin sa Toledo City. Identity sa upat ka mga riders nga naglumbaanay sa Cordova, gisusi sa LTO-7. DOH-7 nagpatabang sa LGUs para hingusgan ang bakuna sa mga bata kontra sa nagkaniiyang sakit. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Gisubay na karon sa LTO Region 7 ang mga registered owners sa mga motorsiklo nga gimaneho sa upat ka mga batan-ong lalaki nga nag-racing sa Centennial Road sa lungsod sa Cordova aron mapadadaan kini og show cause order. Si Luan Merundina sa report. Sa video nga kuha sa netizen nga si Miley, makita kining upat ka mga batanong lalaki nga pulos na nagmaneho og motorsiklo o giukupahan ang tibok right lane sa Centennial Road sa lungsod sa Cordova. Giserbatuhan sila sa auto sa ilang luyo busa ni padaplin una ang duha kanila aron makaagi una ang pribadong sakyanan. Lakip na ang usa ka tricycle. Dihang nahawa na, naglumba na dayon sila og pagpadagan diin ang tulo nag-ala Superman stunt pa. Sige lang ta sila balik-balik dito. Last to na ako nga video nila katong pagka-disgrasya. Pagka-disgrasya sa usa moto na nahunong na sila nanguli itong uban nya ang sila nagpabilin kay ila pang gikuan ang motor kung sa ilang buhaton. Matod sa netizen nga nagkuha sa mong video, naaghat siya pag-post ni ini sa social media aron mapitol ang mga batanong nalambigit sa risgo nga buhat. Duda ni Miley na nag-edad pa lang og 14 ngadto sa 15 anyos ang upat ka mga rider nga mga mulupyo raw sab sa Cordova kay pulos lang na nag-uran ug wala na nagsulubog helmet. Kay mga gagmay pa man kayo. Yung murag wala pa to yung mga lisensya ba diin ka to sa motor sa labat ang papa. Kahinumduman, niadtong Hunyo 12, 2024, opisyal nga gideklarar sa lokal nga kagamhanan sa lungsod sa Cordova ang Centennial Road isip usa ka discipline zone. Lakip sa mga gidili sa dapit ang pag-inom ug ilimnong makahubog, pagpanabako, pag-vape, pag-vandalize, pagpasagad og labay sa basura ug ang pag-drug racing. Samtang gisubay na karon sa mga personnel sa LTO-7 ang mga CCTV sa dapit aron makuha ang plate number sa naasoy mga motorsiklo ug masubay ang mga registered owner ni ini aron mapadad-an og show cause order. Ipatawag na mo ang mga registered owner ato because I believe mga bata itong na-drive. Most likely, mga lisensya. So, okay. ang among birahan ato ang mga registered owner sa vehicle. Ang kato po mga bata, ako ang na mo ang mga ngalan ato nila, kaya ang mo kutong perpetually revoke na para di na yun sila kakuha po ng lisensya. Uban ni Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisda. Nanawagan si Cebu City Mayor Nestor Archival sa tanang mga barangay kapitan nga magkahiusa inay magbinasulay sa pagsulbad sa problema sa basura sa dakbayan. Ano ang report ni Alan Domingo? Kini ang video nga kuha sa kawani sa Cebu City Hall diin gihuwad ang mga basura sa ganghaan sa Block 27 sa Barangay Mabulo diin gihimong transfer station sa mga basura. Matod ni Mayor Nestor Archival nga wa matud papasudla sa transfer area ang mga dump truck sa Barangay Mabulo tungod kay wa kini masegregate ang ilang basura. Ni-permit na niya kay duol raman ang Mabulo sa Block 27 so nagsugod siya. But kagahapon iyang gida ang iyang mga garbage dito. I think there were 5 or 6 trucks nga gusto niya ihuwad. So unsegregated. So giingnan siya sa atong mga staff dito nga, sir, kami composting raman mi dire. Dinhi sa Block 27 sa Barangay Mabulo giproseso ang mga basura. Ang malata ilahi himuong abono samtang ang di malata ilahi ug mo na siya dadon sa labayanan sa basura didto sa lungsod sa Konsolasyon. Gipadayag sa mayor nga higpit ang lagda sa LGU nga transfer station lang niadtong segregated waste ang tugutang makasud sa dapit ug dili ang gasagol-sagol nga mga basura. Gidugang niya nga adunay mga dapit sa barangay o sa syudad nga adunay susamang pasilidad diin lahiundaan ang mga basura aron gamay na lang ang dadon ngadto sa labayanan sa Konsolasyon. Dili ko kasabot niya.
Inya ang city government mao idautan kay ang mayor kay wa niya palabaya. And then kinsa may dautan ana nga didto manino niya gilabay sa daan. Samtang iklaro ni Attorney Daniel Francis Arguido, ang barangay kapitan sa Mabulo, nga segregated ng daan ang mga basura. Sa balay palang daan sa mga mulupyo, diin istrikto sila sa no segregation, no collection policy. Tungod sa kadaghan sa ilang mulupyo, niabot og ingon ato kadaghan ang ilahan na kolekta nga segregated waste. Segregated to. So sayop na ilang giingon nga gikuan, isuhan kay dili segregated. Ako, to tell you frankly, I am very proud sa ako ang barangay ug sa ako ang mga constituent diri sa Mabulo because for me 90% among compliance sa segregation. Gidugang sa kapitan nga wa sila masayod nganong gipahunong sila sa pagsulod sa ilang basura sa transfer area tungod kay doon naman sila'y pagtugot gikan sa mayor. Matod ni Arguido nga gihimong transfer area ang ilang barangay nga wa matod pagani mo coordinate kanila ang City Hall o wa sila mosupak kay didto pod sila sa Block 27 nagpahigayon sa waste shredding operation. To tell you frankly, ang nahitabo sa Block 27 is simply a reflection on how Mayor Archibald manages the affairs of the city of Cebu. Karon ba ko kasugat o grabe ka unprofessional nga mga public official. Samtang yan ko sa mayor nga nakasinati karon o krisis sa basura ang syudad human nasira ang Binaliw landfill tungod sa nahitabong trahedya. Doon na siya'y panawagan. Nangyo ko sa kanang environmental groups or environmental committee, please find solutions also. And we will be willing to do that solution. Dili nga atakihon nimo, you're attacking the government where you are part of it. Kauban si Philip Patricio Grod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nasakmit sa mga sakop sa Cebu City Police Office ang mga pinayuhot nga sigarilyo nga nagkantidad og 138 million pesos. Atol kini silang operasyon sa usa ka bodega sa Barangay Inayawan kagahapon sa hapon. Ini ang report ni Alan Domingo. Kini ang mga kinarton nga smuggled nga sigarilyo nga nagkantidad og 138 million pesos. Nasakmit kini atol sa hiniusang operasyon sa Cebu City Police Office ug sa Bureau of Internal Revenue kon BIR7 atol sa gipahigayong operasyon sa usa ka bodega sa Barangay Inayawan, Cebu City. Kini subay usab sa mando silang labaw sa PNP nga mopahigayon sa nasong operasyon. Human sa gihimong conference, gitambagan ang CCPO nga mohimog test buy maong ang tanang police station sa CCPO ni himo nini. Ang mga napalit nga sigarilyo gipaubos sa scanning sa BIR ug migawas sa scanner nga ang mga pinalit nga sigarilyo wa mobayad og buhis. Milusa dayon og operasyon ang CCPO ug ang BIR7 dindaghan silang nasakmit nga mga illegal nga sigarilyo sa usa ka bodega luyong bahin sa merkado sa Barangay Inayawan nga ubos usab sa jurisdiksyon sa Inayawan Police Station. Matud ni Police Colonel George Ilanan, ang Cebu City Police Director, nga ang operasyon subay sa kalapasan sa Republic Act 8424 sa National Revenue Code ug Republic Act 10643 violation of traffic health warning law. Nasuta sa kapulisan ang mga sigarilyo misdeclared nga buot pasabot ang nakatatakangan kay lahi inay sa sigarilyo gihimo kining tsa ug uban pa. Nagpadayon ang investigasyon karon sa kapulisan kalabot nini. We got help from, we coordinated with the Bureau of Internal Revenue 7, si Regional Director mismo, ang among ka-istorya. Then, they conducted, ang BIR conducted series of conferences, meetings, and actually, napamihap the seminar nila. Aside from our mandate na magkaludod sa mga illegal cigarettes, rampant good dito sa Cebu illegal cigarettes. Kauban si Philip Patricio ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak.
Nanawagan ang DOH-7 sa kabarangayan ug sa mga LGUs nga ipabukuna ang mga bata. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa inaugurasyon sa Barangay Hall ug Super Health Center sa Opao, Mandaue City, usa sa gi-highlight sa Department of Health ang importansya sa vaccination sa kabatan-unan. At ubangan sa mga local o barangay officials, nanawagan ang Regional Director Dr. Joshua Brillantes nga mapahingusgan ang pagpamakuna. Matod sa DOH, tinguha sa Health Department, 95% sa mga bata mabakunahan gyud, apan mas ubos ang datos sa Rehiyon 7. Gitangkit ko na taong 25% para makalimutan na ay herd immunity at saka ato nga 5% ka wala na mapakunahan. But sad to say, ang ato ang result, ang ato ang accomplishment, naakasa sa 60%. Auhag niya sa mga ginikanan, siguroong maproteksyonan ang mga anak. Taas ang risk ng atong mga bata, especially kung ay mga tindas, diphtheria, or atong polio, at least sila na matakdan. O na iawag na ito ang mga barangay officials, mga kunsihal, local health workers, yung mga nitakbo na atong priority sa atong mga katawan. Sa Mandaue City, may pagmenosab sa mga batang nabakunahan nga natala sa tibuok syudad. Tuig 2023, giban-aba ng 95% ang fully immunized children sa Mandaue City, nga nahimong 93% pagka 2024. Sa miaging tuig, nakatala lang og 83% matod sa City Health. But because of the calamities, daghan ang na-displace, nabalhin na silang probinsya, na dili na masubay ang atong immunization, wala na ato sa area kay sa centers na to kay na problema na sa puyanan, wala ang mga records, pero more of dito because of the calamity. Gipasalig sa City Health, subsub gihapon ang pagpamakuna para sa mga kabataan. Gischedule matag Miyerkules sa mga health centers. Ang mga napalta niini nga mga bata, himuan og catch-up vaccination o pagsuroy mismo sa kabalayan. Naamgo tay FIC is dapat less than 1 year old makompleto na bakuna. Kaya mong ginay sakto gyud nga tama nga schedule. Napadayon gyapon to pangitaon, namte gitawag nga defaulters list. Tanang mga bata nga wa mo tunga sa saktong oras. Nico Sereno, Balitang Bisdak. May palit o kaugalingong plastic shredder ang Barangay Santa Rosa sa Olango Island aron ma-recycle ang napino-pino nga mga plastic o mamahimong pangsagol sa concrete bricks. Si Luan Merundina sa report. Sa post ni Santa Rosa Barangay Captain Isko Hilig, gipakita ni ini ang bag-uhay lang napalit sa barangay nga plastic shredder. Sa yuning buwan na lang kini na deliver sa supplier ug human na demo sa niaging adlaw, gisugda na dayon sa barangay ang paggamit sa maong makina. Sulod sa 2 ka oras lang nga pagaling sa mga plastic bottles, nakahipos na ang barangay ug 2 ka banda nga sako sa mga ginaling o shredded plastics. So far, ingon to among electrician, dili man kuno kayo siya kusog mo ka og kurente. So mga sanay among bantayan, mao nang i-minimize lang ako 2 hours siguro magaling per day. Then among obserbaran kung pilay consumption gid after 1 month siguro kung dili pud may makuan sa among budget for electric bills. Matod ni Cap Isko, nangita sila karon og mga trabahanting maantigong mohimo og concrete bricks kundiin isagol ang mga ginaling nga plastic. Makadawat og binuwang honorarium ang maong mga trabahante ug hatagan usab sila og kahigayunan sa barangay nga mukita sa mahimo nilang mga concrete bricks. 2016 pa gisugda ni Cap Isko ang inisyatiba nga paliton og tag 25 centavos ang matag plastic bottles nga makolekta. Ila kining isulod sa mga trash banks nga gibutang sa nagkadayang dapit sa barangay ug kun daghan na ila kining ibaligya usab ngadto sa mga junk shops. Mato ni Cap Isko, inay moadto pa sila sa mga junk shops na hunahunaan niyang ang barangay na mismo ang mo recycle sa mga plastic bottles. Busa, tuyo gayod silang nipalit og kaugalingong plastic shredder gamit ang 500,000 pesos nga financial assistance nga giapod-apod sa lokal nga kagamhanan ngadto sa matag barangay alang sa Solid Waste Management Program.
Usa ka corporate accountant by profession si Kap Isko, apan dihang nilingkod siya sa katungdanan, nakita niya ang dakong panginahanglan nga mag-segregate ug mag-recycle og basura ang matag barangay. Gani sulod na sa pipila ka tuig nga gi-require ni Kap Isko ang mga kawani sa barangay sa pag-submit og tag-usa ka kilo sa mga eco-brick. Ang eco-brick hinimo gikan sa mga soft plastic sama sa candy wrappers, sando bags ug parcels ug sansano nila kini. Paging gi-encourage ang mga lumulupyo nga dili enough nga akora or barangay workers kay pila gud may kabog barangay workers 100 din ang residente namo 5,000. So that's why I encourage every household nga mo submit og eco-bricks. So mo nang every month makatigom ko 1,000 kilos nga eco-bricks. Walay kaugalingong landfill ang Olango Island, busa ang tanang basura sa isla, gikinahanglang isakay og bangka ug ihatod ngadto sa MRF sa Suong Mactan, diin kini is-segregate sa dili pa dadon ngadto sa landfill sa Konsolasyon. Aron ang basura bitaw mo mapundo na sa barangay nga ma-end na dito ang iyang life cycle ba tapos ma-recycle. Turismo ang nagunang bread and butter sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug usa ang isla sa Olango sa mga sagad dagsaon sa mga lokal ug langyong turista. Busa mahinungdanon ang pagpabiling limpyo sa dakbayan. Kaya na lang sa 120 tons sa basura matag adlaw ang mamahimong malabay sa dakbayan sa Lapu-Lapu ngadto sa landfill sa Konsolasyon, aduna pay 80 tons sa basura matag adlaw ang gikinahanglan pang pangitaan og landfill nga didto ilabay ang maong mga basura. Pusa pang hinaot ni Kap Isko nga unta ang ilahang inisyatiba makapadasig usab sa ubang mga barangay nga mopalit og kaugalingong plastic shredder. Uban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Miani og lain-laing reaksyon ang anunsyo ni Vice Presidente Sara Duterte nga magpapili siya pagka-presidente sa 2028. Subay sa anunsyo sa Vice Presidente nga itanyag ang iyang kaugalingon sa serbisyo sa nasod para sa sunod eleksyon, matud ni mamamayang liberal party list Representative Leila de Lima, strategic ang gihimo sa Vice Presidente taliwa sa upat ka mga impeachment complaints nga giatubang niya. Samtang matud ni House of Representative Senior Deputy Minority Leader Congressman Edgar Erice, ilang kumbensihon si kanhi Vice Presidente Leni Robredo sa pag-atbang ni VP Sara. Si Robredo matud niya ang strongest candidate batok sa Vice Presidente. Si De Lima ug Erice lakip sa mga kongresista nga mitambong sa second leg sa public consultation kalabot sa anti-political dynasty bills nga gipahigayon sa Cebu City kagahapon. So this is all about accountability. Dahil hanggang ngayon, since 2024 pa yung mga allegation against her, it remains unanswered. So wala pang closure. This is the proceedings na dapat sagutin ni VP Sara. And it should be, yun muna dapat ang asikasuhin niya before her presidential ambition. She should answer to the people. Part of a strategy kasi meron ng impeachment complaint na bubuksan ang House of Representatives. So siguro parang tinatanong, parang ito ay parang message doon sa mga kinatawan, sa mga congressman na nung nakaraang taon pumirma kayo, siguro mapapatawad ko pa kayo, pero kapag pumirma kayo ulit, hindi na kayo mapapatawad. So this is the message. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nakaplagaan nga wala na'y kinabuhi sa Barangay Ibo, Toledo City ang 12 anyos nga dalagita. Kinsa gipangita siyang pamilya sukad pa niadtong Pebrero 11. Atong sayran sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? Ses, grabe ang pagbangutan sa pamilya sa biktima. Ilabi na sa inahan nga sud sa 8 ka adlaw nga nagpangita sa 12 anyos niyang anak. Doble pa ang kasakit sa inahan sa dihang nasuta nga ang gitumbok nga suspitsado ila ra usab nga kabanay. Dili nagagawa sa prisuhan! Salbahis ka! Hustisya ang panawagan ni Christine Abarquez sa kamatayon sa kaduhan niyang anak nga babae. Gustong masuta ni Abarquez kung giunsa ang iyang anak nga si Crystal Joy Abarquez.
Grabing kasub-anan ng gibati sa inahan ilabi na nga wala mahitsura ang iyang anak nga napaldan kagahapon sa hapon sa Kalibunan sa Barangay Ibo, Dakbayan sa Toledo nga patay na. Dinini ining adunay gidagkutan, napalgan ang nadugta na nga patay nga lawas sa 12 anyos nga biktima. Ug ginyo makita mga kapuso, Kalibunan gid kining dapita. Ug gani gikinahanglan pang putlon sa kapulisan ug sa mga niresponde niini kagahapon kining lubi-lubi aron lang gyud ilang maagian ug makuha ang patayng lawas sa biktima. Ug gani hangtod karon grabe ka ang baho sa tungod sa nadugta nga patayng lawas sa biktima. Ug ato makita way klarong agianan. So maka-imagine lang tayo nga posibleng ang iyahang naagian sa biktima sa diyang gipugos kini sa pag-ari dinhing dapita dinhi sa lugar nga gikamatyan. Stisya dyan niya ako kung ano ni mo. Di dyan kagawa sa prisuhan. Malata po ka dito sa prisuhan. Sama sa imong gibuhat sa akong anak, salbahis ka! Matod sa inahan nga graduating sa grade 6 ang biktima. Ug sagad magdungan ang tulo niya ka mga anak babae nga muadto sa panimay sa lola aron sa pagpangayo ug sudan. Apan niadtong Pebrero 11 sa hapon, wa kini mikuyog sa duha ka igsuon ug nalingaw matod pa kini sa cellphone. Wala masayod ang inahan nga nilakaw og iyaha ang biktima. Sa dihang nagpangitaay na, gipost sa social media dinhi na usab na suta sa kapulisan ang pagkawala sa biktima. Ug nihimo matod pa og tracker team ang kapulisan uban sa mga barangay opisyal sa poblasyon ug silingang barangay. Ug gisubay ang mga CCTV sa duol sa ilang balay. Ug didto nakita kining biktima nga nagsakay og motor. Matod pa, tungod kay diklaro og nagkalo ang suspetsado, wala dayon mailhi sa kabanay sa biktima ang suspetsado. Mitanyag pa si Toledo City Mayor Marjorie Joy Perales og reward money nga makatudlo sa nahimutangan sa biktima. Alas City akong gitawagan akong anak, dili na makontak. Nagsigimig tawag na sigimig banas bilang adlaw wala dyan ning kuan pero salbahis kay ning tawanan. Di ahiyan ang gitaguan. Pati sakit yung kaya gibuhat sa akong anak. Sakit jud kaayo as a mother of 4 bang natay mga anak na babae. Sakit jud kaayo. Mao nang ingong kon I challenge Sir Baracchio now to intensify ang mga peace and order diri nato sa Toledo. Og kagahapon 8 ka adlaw sukad sa pagkawala sa biktima. Kining iro nga si Mia ang nahimong instrumento aron masubay ang lawas sa biktima sa Kalibunan sa laing barangay diha na sa Barangay Ibo, Toledo City. Human gitangag niini ang tuong lapalapa sa patayng lawas sa biktima. Ning ibid-ibid ba kay mutabi mo storya pa siya. Ya, gibugaw sa kong manghod kay bahuan nimo siya mo nakatangag ato gyud. Tiil man daw ang nakita ni Papa daw niya. Muta nang report sila sa barangay. Sa dihang napalgan ang patay nga lawas sa biktima, nga gihikot pa ngadto sa kahoy gamit ang liston sa jogging pants sa biktima. Naputol na pa ang iyang ulo ug halos kalabiran na ang biktima. Dinhi na usab matod pa ng gawas sa pipila ka mga saksi nga nakatudlo sa suspetsado. Hinungdan nga gabi na sikop kini ug nasuta nga second degree cousin sa biktima ang suspetsado. Hindi ko lang iano yung mismong investigation pero may positive identification yung nag-identify talaga ito sa suspect natin. Hindi ko lang iano yung detail nung nangyari kung paano natin nasabi yun. Pero may nag-identify talaga na na yun ang suspect natin. Ako lang gina siyang ko ngalong unsay nakaon niya nga ginana man niya. Og akong tuyo lagi ipagawa sa pulis gani ako gay na siyang panitan. Oh. Panitan ko na. Kundi gani pabitay na ko na nas fountain ay. Lang katabang sa siyang nama. Butang kay to ma'am. Mo toy gitrain sa akong asawa sa pangadji. Napaunta to ang bata ug iyahan man ganitong gipatay. Itsura pa unta iyahan lawas. Salbahis yung kayo siya. Paaski-asin pa siya nga si mutabang siya pangita. Gihimakak sa gitumbok nga suspetsado ang pasangil bisan kun nakuha sa kapulisan sa iyang posisyon ang motorsiklo nga gingong gisakyan sa biktima og sa suspetsado nga nakuhaan sa CCTV ni adtong Pebrero 11 pasado alas 5 sa hapon. Wala mo ni ako may pakuano mo mahibog mo ma'am. Bata. Nya to ako na may anak ko na bay. Mabitaw ikabit ng pangita. Sa background check sa kapulisan nasuta nga aduna nay kaso nga 2 counts of rape ang suspetsado ngadto sa Iloilo. Samtang karong Lunes gikatakda nga ipasaka ang kasong murder batok sa suspetsado. Ses Dagang salamat, Femari Dumabok.
Gibati og tumang kasubo ug nag-alintabo nga kasuko si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa gidangatan sa 12 anyos nga si Crystal Joy Abarquez sa Dakbayan sa Toledo. Gihulagway sa gobernadora ang dili matukib nga kasakit nga gibati sa biktima dihang wa pa siya pasipad-i ug ang kasakit karon nga gibati sa pamilya sa bata. Gilambigit ni Governor Baricuatro ang niluog nga pagpatay sa bata ngadto sa posibleng paggamit sa iligal nga drogas sa mihimo sa krimen. Gimanduan sa gobernadora ang Cebu Police Provincial Office sa pag-imbestigar sa nahitabo ug pahugtan pa ang pagbukod sa mga nalambigit sa iligal nga drogas. Sanglit mao kini ang hinungdan sa nahitabong krimen matud sa gobernadora. Mipadangat sa iyang pahasubo ang gobernadora sa pamilya sa biktima. Nasayran nga nadakpa na ang lalaking gituhuang responsable sa maong krimen. I don't know. It's really sad when you lose a child. It's unbearable, and I don't know how I can even comfort them, knowing that losing a child is the worst thing that could ever happen to a person. Good, lisod kaayo. But I will have it investigated. Good. That's why I'm on my way out because I want to talk to PNP regarding this. Aduna nay lead ang kapulisan sa Ormoc City sa nanuli sa usa ka coffee shop sa Barangay Punta niadtong Miyerkules sa gabii. Base sa report sa cashier ug kuha sa CCTV footage, usa ka lalaki nga naka-jacket, nag-shorts, sling bag ug nag-helmet ang nagpakaaron ingnong mipalit og kape. Human sa pagpalit niini, migawas kini og gikaistorya ang usa ka bata. Pagkahuman, misulod og balik sa coffee shop ang suspect ug gikuha ang pistola sulod sa sling bag. Dayon mideklarar og tulis. Nadagit sa kawatan ang 3,200 pesos nga halin sa tindahan. Human sa tulis, gilabay sa suspect ang pistola sa parking area ug dali nga misibat sakay sa usa ka motorsiklo. Ang pistola nga nakitaan sa pulis nasuta nga usa di ay kaduwaan. Wala man gi-report sa police station ang insidente apan nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan. According sa biktima, sir, murag common na lang sa kanila, sir, na may magpunta doon, magbili ng coffee, tapos naka-helmet, naka-kuhan, naka-face mask. Hindi naman sinasabi nila na kuhan, natanggalin, kasi common na lang sa kanila na may bumibili ng ganun. Miawhag ang pag-asa sa publiko nga angayang mangandam kanunay kay posibleng bahaon ang ubang lugar sa nasod kung mahitabo mang mudayon ang uwanon nga panahon tungod sa tulo ka mga weather system. Naglakip gihapon kini sa shear line nga mopauwan sa halapad nga lugar sa Kabisayan ug Mindanao. Masin nati usab ang epekto sa hanging amihan ug easterlies. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, taas ang kahigayunan nga uwanon ang ubang lugar sa Samar, Bohol ug Leyte provinces. Posible usab nga uwanon ang ubang bahin sa nasod. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso ug happy weekend kanatong tanan.